Aray! Isang maikling sigaw ang kumawala sa mga labi ni Sophie. Naramdaman niya ang kumakalat na init sa ibabaw ng kanyang kamay. Isang hapdi na mabilis na naging paso. Sa likod ng makapal na kurtina, walang sino man sa mga bisita sa sala ang nakakita sa nangyari. Tanging ang mga kasambahay na nakatayo sa gilid ang nakasaksi. Ngunit tulad ng dati, sila'y mga estatwang walang bibig at mata. Pasensya na, Hija. Bulong ni Victoria ang kanyang madrasta. Ang boses nito ay kasing lambing ng seda, ngunit ang mga mata nito'y kading lamig ng yelo. Nadulas lang sa kamay ko ang tasa. Huwag kang mag-alala, mainit na tsaa lang yan. Pinunasan ni Victoria ang natapong likido sa sahig gamit ang isang panyo at sa isang kilos na puno ng pekeng pag-aalala, hinawakan niya ang kamay ni Sofia. Humigpit ang hawak nito, ang mga kuko ay bumaon sa namumulang balat ng dalaga. Huwag na huwag mong ipakikita yan sa papa mo. Maliwanag? Ayokong mag-alala pa siya sa'yo. Dagdag ni Victoria, kasabay ng isang nasang ngiti na hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Tumangulang si Sofia. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ang paso ang pinakamasakit. Sanay na siya roon. Ang masakit ay ang alaala na kasabay nitong bumalik. Dahil para kay Sofia, ang bawat sakit, bawat amoy, bawat tunog ay isang susi na nagbubukas ng pinto sa nakaraan. Isang nakaraan na hindi niya kayang kalimutan kahit anong pilit niya. Mabilis siyang nagpaalam at tumakbo paakyat sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang sakit sa kanyang kamay ay unti-unting nawawala. Ngunit napalitan ito ng ibang uri ng sakit. Isang sakit na nasa loob ng kanyang isipan. Napapikit siya ng mariin. At doon, nagsimula ang lahat. Martes. 2 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng antiseptiko sa silid ng kanyang ina. Ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso nito. Ang panlalamig ng kamay ng kanyang ina sa loob ng kanyang palad. Nakatayo si Victoria sa may bintana. Kausap ang isang tao sa cellphone. Akala nito ay tulog na si Sofia sa tabi ng kama. Oo, sigurado ako. Mahinang sabi ni Victoria sa kabilang linya. Ang boses niya ay may bahid ng pagkainip. Kailangan lang ng tamang dosis at kaunting pasensya. Siguraduhin mong walang matitira, walang bakas. Sa isipan ni Sofia, ang bawat salita ay kasing linaw ng kristal na parang ngayon lang niya ito narinig. Naririnig niya ang bawat pagitan sa paghinga ni Victoria, ang pagbabago sa tono nito. Huwag kang mag-alala sa bayad. Kapag natapos na ito, lahat ng problema mo mawawala. Pagkatapos ng tawag, lumapit si Victoria sa kama. Ngumiti ito sa natutulugang si Sofia bago nito ayusin ang kumot ng kanyang ina at palitan ang bote ng gamot sa tabi ng kama. Kinabukasan, wala na ang kanyang ina. Atake sa puso, sabi ng mga doktor. Isang malungkot na trahedya. Pero alam ni Sofia, alam niya ang narinig niya. Ngunit sino ang maniniwala sa isang 10 taong gulang na bata noon? Sino ang maniniwala sa kanya ngayon? Ang kanyang kondisyon, ang hyperthymesia ay hindi isang regalo. Isa itong sumpa. Isang walang katapusang pag-uulit ng bawat masasakit na sandali ng kanyang buhay. Araw-araw, pinapanood niya ang pagkamatay ng kanyang ina. Araw-araw, naririnig niya ang mga salita ni Victoria. Dumapo ang tingin niya sa kanyang kamay. Ang pula ng paso ay isang paalala. Isang paalala na hanggang ngayon, bilanggo pa rin siya sa bahay na ito. Bilanggo ng isang babaeng pumatay sa kanyang ina. Bigla, may kumatok ng marahan sa pinto. Sofia, anak. Boses yon ni Manang Celia, ang pinakamatandang kasambahay, ang tanging may malasakit pa sa kanya.
Binuksan niya ng kaunti ang pinto. Inabot ni Manang Celia ang isang lumang cellphone. Tumawag ang Sir Miguel mo. Gusto kang kausapin. Sandali lang, baka marinig tayo ni Ma'am Victoria. Pabulong na sabi ng matanda. Nanginginig na kinuha ni Sofia ang telepono. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Hello pa? Anak, kumusta ka na? Ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya ay malayo, ngunit puno ng pagmamahal. Ang boses na yon, ang tanging kanlungan niya. Sorry, ngayon lang ulit nakatawag si Papa. Naging abala sa bagong proyekto sa Singapore. Okay lang po pa. May maganda akong balita. Mas maaga akong makakawi kaysa sa inaasahan. Baka sa Sabado, nandyan na ako. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Sofia. Sa Sabado. Ilang araw na lang. Talaga po pa? Oo anak, babawi ako sa'yo. Namimiss na kita. Naramdaman ni Sofia ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o lungkot. Namimiss na rin po kita pa. Mag-iingat po kayo. Ikaw din anak, I love you. I love you too pa. Ibinalik niya ang cellphone kay Manang Celia na may kasamang pasasalamat. Pagkasara ng pinto, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang pagtibok ng kanyang puso ay bumibilis, pag-asa. Ito na ang pagkakataon niya. Ang tanging pagkakataon niya. Humarap siya sa salamin. Tinitigan niya ang sarili niyang mga mata. Mga matang nakakita at nakakaalala ng lahat. Si Papa. Uuwi na si Papa. Maniniwala siya sa akin. Kailangan niyang maniwala. Sinapu niya ang cellphone na ibinigay sa kanya ni Manang Celia kanina, na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pagbalik ni Papa, sasabihin ko ang lahat. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ramdam ni Miguel ang bigat sa kanyang mga balikat habang bumababa siya sa kotse ng kumpanya. Ang halos 14 na oras na biyahe, kasama na ang traffic mula sa airport, ay tila unti-unting umuubos sa kanyang lakas. Ngunit sa sandaling natanaw niya ang pamilyar na pinto ng kanyang bahay, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, nakauwi na rin. Pagpasok niya sa pinto, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng kanyang paboritong adobong manok. Malinis at makintab ang sahig at may mga sariwang bulaklak sa florera sa gitna ng sala. Isang perpektong larawan ng isang masayang tahanan. Mahal ko, welcome home. Sinalubong siya ni Victoria ng isang mahigpit na yakap at isang mainit na halik sa pisngi. Ang bango ng pabango nito ay tila pampakalma sa kanyang pagod na isipan. I missed you, bulong ni Miguel. Hinahaplos ang buhok ng asawa. Kumusta ang lahat dito? Maayos ang lahat syempre, sagot ni Victoria. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng mga ilaw sa kanilang sala. Nagluto ako ng paborito mo at may isa pang naghihintay sa iyo. Itinuro ni Victoria ang direksyon ng hapagkainan. Doon, nakatayo si Sofia, ang kaisa-isa niyang anak. Sofia, tawag ni Miguel, at ang kanyang puso ay napuno ng pananabik. Lumapit ang dalaga at nagmano sa kanya. Welcome home po pa. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ilang buwan din silang hindi nagkita. Napansin niyang medyo tumangkad ito, ngunit tila mas pumayat. May lungkot sa mga mata nito na hindi niya nakita noon. Anak, namiss ka ni Papa, sabi niya. Sinusubukang pag-aani ng suwasana. Tingnan mo, may pasalubong ako sa'yo. Pero isang tipid na ngiti lang ang isinukli ni Sofia. Habang nasa hapagkainan, si Victoria ang kadalasang nagsasalita. Masaya nitong ibinabalita ang mga bagong halaman na kanyang itinanim, ang mga papuri ng mga guro ni Sofia sa eskwela, at kung gaano kadisiplina ang mga kasambahay. Si Miguel naman ay paminsan-minsang sumasagot. Habang pinagmamasdan ang kanyang anak, tahimik lang itong kumakain, nakayuko, at bihirang mag-angat ng tingin kapag tinatanong niya ito
Maikli lang ang mga sagot. Kumusta ang school, anak? Okay lang po. May mga bago ka bang kaibigan? Wala po. Napansin ni Miguel ang bawat sulyap ni Sofia kay Victoria. Isang sulyap na may halong takot? O hiya lang? Pagod lang siguro sa biyahe, naisip ni Miguel. O baka nahihiya lang. Matagal din kaming hindi nagkasama. Pinilit niyang isantabi ang bahagyang pag-aalala. Gusto niyang paniwalaan ang perpektong larawan sa kanyang harapan. Isang mapagmahal na asawa, isang masunuring anak. Ito ang pamilyang pinapangarap niya, lalo na matapos ang pagkawala ng kanyang unang asawa. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila ni Victoria sa sala, hindi na niya napigilang magtanong. Victoria, napapansin kong tila matamlay si Sofia, may problema ba? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Victoria. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ang mga mata nito ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Mahal ko, yan din ang inaalala ko gabi-gabi. Malungkot na sabi nito. Sinusubukan ko ang lahat. Kinakausap ko siya, niyayaya kong mamasyal. Pero laging ganyan, laging malungkot. Minsan, nahuhuli ko siyang umiiyak mag-isa sa kwarto. Tumingin si Victoria sa kanya, na parang isang ina na puno ng pasakit. Sa tingin ko, labis pa rin niyang dinamdam ang pagkawala ng mami niya. At siguro, kahit anong gawin ko, hindi ko talaga mapapalitan ang lugar niya sa puso ni Sofia. Naramdaman ni Miguel ang isang kirot ng pagkakasala. Dahil sa abala sa trabaho, marahil ay napabayaan niya ang emosyonal na pangangailangan ng kanyang anak. Nagpapasalamat siya na mayroong isang tulad ni Victoria na gumagabay dito. Salamat sa pasensya mo sa kanya, mahal, sabi ni Miguel. Ano ka ba? Anak ko na rin siya, sagot ni Victoria. Ngumiti ng buong pagmamahal. Kailangan lang natin siyang bigyan ng panahon. Babalik din ang dating sigla niya. Gumaan ang loob ni Miguel sa narinig. Tama si Victoria. Kailangan lang nila ng panahon. Nagpaalam siyang pupunta muna sa kanyang home office para ayusin ang ilang papeles. Habang nakaupo sa kanyang silya at tinitingnan ang mga dokumento, hindi pa rin maalis sa isip niya ang lungkot sa mga mata ni Sofia. Nag-aalala siya. Oo. Ngunit pinili niyang magtiwala sa sinabi ni Victoria. Mas madaling paniwalaan na ito'y parte lang ng pagluluksa kaysa isiping may ibang, mas malalim na problema. Maya-maya, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Pasok. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia, nakayuko, at nilalaro ang mga daliri sa kanyang kamay. Ang mga mata nito ay namumula. Sofia, may kailangan ka, anak? Tanong ni Miguel. Ibinaba ang kanyang ballpen. Nag-angat ng tingin ang dalaga. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang halo ng takot at desperadong determinasyon. Humakbang ito palapit. Ang boses ay nanginginig. Papa, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Ano yun, anak? Isang bagay na matagal ko nang tinatago. Napatigil ito. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Tungkol po kay Tita Victoria. Nakahinga ng maluwag si Sofia sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sa wakas, nasabi na niya. Ang bigat na matagal niyang kinimkim sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Nakaupo siya sa silya sa tapat ng lamesa ng kanyang ama. Si Miguel ay nakatingin sa kanya, ang nooy malalim na nakakunot. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Hindi mabasa ni Sofia kung ano ang iniisip nito. Anak, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Tanong ni Miguel. Ang boses ay mababa at seryoso. Mabibigat na akusasyon yan. Opo, Papa. Bawat salita po. Sagot ni Sofia. Ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko po kayang kalimutan. Tandang-tanda ko po lahat. At nagsimula siyang magkwento. Isinalalaysay niya ang bawat detalye. Ang insidente ng natapong tsaa nung isang araw.
Ang mga pagkakataong ikinukulong siya sa bodega kapag may mali siyang nagawa. Ang mga masasakit na salita na ibinubulong sa kanya ni Victoria kapag walang ibang nakakarinig. Dahil sa kanyang hyperthymesia, ang kanyang mga kwento ay hindi malabo. Malinaw ang mga ito, puno ng mga detalye na hindi kayang imbestigahin ng isang normal na isipan. Noong birthday ko po last year, binigyan niyo ako ng pulang bestida. Pinunit po yun ni Tita Victoria dahil aksidente kong natapunan ng juice. Sabi niya sa akin, hindi ka karapat-dapat sa magagandang bagay, Sofia. At noong Pasko, sinabi niyo po na sa susunod na araw kayo makakatawag. Buong araw po niya akong hindi pinakain dahil parusa daw po yun sa pagiging makulit ko. Bawat alaala ay isang punyal na muling tumutusok sa kanyang puso. Ngunit tiniis niya. Kailangan itong malaman ng kanyang ama. Pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng kanyang lakas para sabihin ang pinakamasakit sa lahat. At si Mama, Papa, bago po siya mamatay, narinig ko po si Tita Victoria sa telepono. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit inulit niya ang mga eksaktong salita na narinig niya noon, ang mga salitang nakatatak na sa kanyang isipan magpakailanman. Kailangan lang ng tamang dosis at kaunting pasensya. Siguraduhin mong walang matitira. Sa puntong yun, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Humagulgol siya sa harapan ng kanyang ama, nagmamakaawa sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Papa, maniwala po kayo sa akin. Tumingin si Miguel sa kanya. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at sakit. Tila hindi nito alam ang gagawin. Bubuksan na sana nito ang bibig para magsalita ng, Mahal? Sofia? Anong nangyayari dito? Isang malamig na takot ang gumapang sa likuran ni Sofia. Nakatayo sa may pinto si Victoria. Ang mukha nito ay nagpapakita ng perpektong pag-aalala. Bakit umiiyak ang bata? Tanong nito, lumalakad palapit. Huwag kang lumapit. Sigaw ni Sofia, napatayo. Nagulat si Victoria at ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng sakit at pagkalito. Tumingin ito kay Miguel na parang nagtatanong, Miguel, ano bang mga sinasabi niya? Sinasabi ko lang po kay Papa ang totoo. Giit ni Sofia, itinuro si Victoria. Lahat ng ginagawa mo sa akin, lahat ng narinig ko. Biglang nanlaki ang mga mata ni Victoria at pagkatapos, nagsimulang mamasa ang mga ito. Umiling-iling ito na parang hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Anong pinagsasabi mo, Sofia? Basag ang boses ni Victoria. Sinubukan ko ang lahat para maging ina sa'yo, para mahalin ka. Napahawak ito sa kanyang dibdib na parang totoong nasasaktan. Miguel, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga ito. Alam kong mahirap para sa kanya, pero hindi ko akalain na aabot sa ganito. At doon, sa harapan nilang dalawa, si Victoria ay humagulgol. Isang hagulgol ng isang taong inakusahan ng walang kasalanan. Nakita ni Sofia kung paano nagbago ang tingin ng kanyang ama. Ang pagkalito sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng awa. At pagkatapos, ng pagkadismaya, awa para kay Victoria, pagkadismaya para sa kanya. Lumapit si Miguel kay Victoria at inakbayan ito. Iyon ang sandaling gumuho ang mundo ni Sofia. Shh! Tama na, Victoria, mahinahong sabi ni Miguel. Pagkatapos, humarap ito kay Sofia. Wala na ang pag-aalala sa mga mata nito. Ang naroon na lang ay isang malamig na pader. Anak, tama na, sabi ng kanyang ama. Ang boses ay matigas at puno ng bigat. Pero Papa, totoo po ang sinasabi ko. Sofia! Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Miguel. Alam kong mahirap para sa'yo ang pagkawala ng mama mo. Pero hindi tama na mag-imbento ka ng ganitong mga kwento para manakit ng ibang tao. Si Victoria, wala siyang ibang ginawa kundi alagaan ka.
Ang bawat salita ay isang sampal. Mas masakit pa sa mainit na tsaang ibinuhos sa kanyang kamay. Hindi po ako nag-iimbento. Ngunit hindi na nakinig ang kanyang ama. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito, na parang isang taong sobrang napagod na. Anak, nakikita kong hindi ka magiging masaya hanggat nandito si Victoria. At hindi ko yan maintindihan, sabi nito, umiling-iling. Siguro mas mabuting magpatingin ka sa isang espesyalista. Baka may maitulong sila sa'yo. Espesyalista. Ang salitang yon ay tumatak sa isipan ni Sofia. Gusto ng kanyang ama na dalhin siya sa isang doktor para sa mga baliw. Hindi siya pinaniniwalaan. Hindi siya kailanman paniniwalaan. Inalalayan ni Miguel si Victoria na patuloy pa rin sa pag-iyak palabas ng silid. Bago isara ang pinto, sumulyap muli ang kanyang ama sa kanya. Ang sulyap na yon ang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Sofia. Isang sulyap ng matinding pagkabigo. Click! Sumara ang pinto. Naiwan si Sofia na nakatayo sa gitna ng silid, mag-isa. Ang katahimikan ay nakakabingi. Naramdaman niyang nanlamig ang buong katawan niya. At sa pagsara ng pinto, isinara na rin ang huling pinto ng kanyang pag-asa. Ang mga sumunod na araw ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi na muling kinausap ni Miguel si Sofia tungkol sa nangyari. Sa halip, umiiwas ito sa kanya. Kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, isang tipid na tango lang ang ibinibigay nito bago magmadaling umalis. Ang kanyang ama, ang kanyang huling pag-asa, ay nagtayo ng isang pader sa pagitan nilang dalawa. At sa likod ng pader na yon, malayang nagahari si Victoria. Hindi na nito kailangang magpanggap. Ang mga matatamis na ngiti ay nawala. Napalitan ng isang permanenteng nangisi ng tagumpay. Ang mga pananakit ay hindi na patago. Isang hapon, pumasok si Victoria sa silid ni Sofia nang hindi man lang kumakatok. Kamusta na ang munting prinsesa na may malikot na imahinasyon? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Hindi sumagot si Sofia. Nakaupo lang siya sa kama, yakap ang kanyang mga tuhod. Lumapit si Victoria, umupo sa tabi niya. Nakikita mo? Sa aming dalawa ng papa mo, ako ang pinili niya. Dahil ako, binibigyan ko siya ng kapayapaan. Ikaw, problema lang ang dala mo. Hinaplos ni Victoria ang buhok ni Sofia, ngunit ang haplos ay walang pagmamahal. Ito ay isang haplos ng pag-aari, ng kapangyarihan. Sinubukan mo akong sirain, bata. Bulong nito, ang hininga ay malamig sa tainga ni Sofia. Ngayon, makikita mo kung sino talaga ang may kapangyarihan sa bahay na ito. Kinuha ni Victoria ang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. At ito, sabi nito, itinaas ang telepono. Hindi mo na kailangan to. Masyado kang maraming naiisip. Magbasa ka na lang ng libro. At lumabas ito ng silid. Dala ang tanging koneksyon ni Sofia sa labas ng mundo. Ang kanyang buhay ay naging isang kulungan. Bawal na siyang lumabas ng kanyang silid, maliban na lang kung oras na ng pagkain. At kahit sa hapagkainan, para siyang hangin na hindi nakikita ng kanyang ama. Si Manang Celia, ang tanging kakampi niya sa bahay, ay bigla na lang nawala. Isang araw, ibang kasambahay na ang nagdala ng pagkain sa kanya. Isang babaeng may malamig na mga mata na hindi man lang tumitingin sa kanya. Nasaan po si Manang Celia? Tanong ni Sofia. Pinaalis na ni Ma'am. Kailangan daw magbawas ng tauhan. Sagot ng babae, bago mabilis na tumalikod at isara ang pinto. Wala na. Wala na siyang kakampi. Gabi-gabi, ang mga alaala ay bumabalik para pahirapan siya. Ang pagtanggi ng kanyang ama, ang ngisi ni Victoria, ang mga huling sandali ng kanyang ina. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Isang gabi, habang nakahiga sa dilim, naramdaman ni Sofia na naabot na niya ang dulo. Ang kawalan ng pag-asa
ay isang malalim na balon na unti-unti siyang nilulunod. Ngunit sa pinakailalim ng balong iyon, may isang bagay na kumislap. Galit. Isang maliit na baga ng galit na hindi pinayagan ni Victoria o ng kanyang ama na mamatay. Hindi. Hindi siya papatalo. Kung ang alaala niya ang kanyang sumpa, gagawin niya itong sandata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa halip na hayaang dalhin siya ng mga alaala, sa pagkakataong ito, siya ang kokontrol sa kanila. Pinilit niyang buksan ang mga pinto sa kanyang isipan, hindi sa mga pinto ng sakit, kundi sa mga pinto ng mga masasayang araw. Noong buhay pa ang kanyang ina, libo-libong larawan, tunog, at amoy ang bumaha sa kanyang kamalayan. Ang tawa ng kanyang ina habang naghahabulan sila sa hardin. Ang amoy ng mga librong binabasa nito para sa kanya bago matulog. Ang init ng yakap nito. Hindi na niya hinahanap ang patunay ng pagmamaltrato. Alam niyang hindi iyon paniniwalaan ng kanyang ama. Kailangan niya ng isang bagay na mas matibay. Isang bagay na hindi kayang pasinungalingan. Isang bagay na tanging silang dalawa lang ng kanyang ama ang nakakaalam. Nagpatuloy siya sa paghahanap sa loob ng kanyang malawak na alaala na parang isang taong naghahanap ng isang maliit na susi sa isang malaking karagatan. At doon, sa gitna ng lahat, isang imahe ang biglang lumitaw at huminto. Isang maulan na hapon, nasa loob sila ng lumang library ng kanilang bahay. Siya, ang kanyang ina, at ang kanyang ama. Naglalaro sila ng taguan. Naalala niya ang kanyang ina. Nakangiti ito habang marahang itinutulak ang isang laryo sa gilid ng lumang chimenea. Isang mahinang click ang kanyang narinig. May inilagay itong isang maliit na kahon sa loob ng sikretong lagayan. Pagkatapos, lumingon ito sa kanya. Inilagay ang isang daliri sa mga labi nito. Shh! Bulong nito. Sekreto lang natin to ng papa mo, ha? Ang alaala ay kasing linaw ng tubig. Nakikita niya ang alikabok na sumasayaw sa sinag ng ilaw mula sa bintana. Naririnig niya ang patak ng ulan sa bubong. Hindi iyon isang ordinaryong alaala. Iyon ay isang susi, isang pag-asa. Mabigat ang dibdib ni Miguel sa tuwing umuuwi siya ng bahay. Ang dating kanlungan ay naging isang lugar na puno ng tensyon. Pinipilit niyang paniwalaan na tama ang kanyang naging desisyon na ginagawa niya ang nararapat para sa kapayapaan ng kanyang pamilya. Ngunit may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Isang gabi, habang nagtatrabaho sa kanyang opisina, hindi niya sinasadyang marinig ang boses ni Victoria mula sa pasilyo. Tila may kausap ito sa telepono. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag mo na akong tatawagan dito. Narinig niyang sabi nito. Ang boses ay hindi malambing. Ito'y may diin at puno ng inis. Padadalhan na lang kita. Oo na. Basta huwag ka nang mangungulit. Biglang nagbago ang tono nito. Naging malambot ulit. Ay, mahal. Nandyan ka pala. Lumingon si Miguel at nakita si Victoria na nakangiti sa may pinto. Hawak ang cellphone. Kaibigan ko lang. Nangangamusta. Tumangulang si Miguel at ngumiti ng pilit. Ngunit ang narinig niya ay tumatak sa kanyang isipan. Sa loob ng ilang araw, sinimulan niyang obserbahan ng mas mabuti ang kanyang asawa. Napansin niya ang mga maliliit na bagay, ang paraan ng pag-igting ng panga nito kapag akala nito'y walang nakatingin. Ang mabilis na pagtatago nito ng cellphone kapag papasok siya sa isang silid. Ang perpektong larawan ay nagsisimulang magkaroon ng mga lamat. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naging isang maliit na tinik ng pagdududa. Isang gabi, hating gabi na, at hindi pa rin siya makatulog. Bumaba siya papuntang kusina para kumuha ng tubig nang may maaninag siyang anino sa dilim. Muntik na siyang mapasigaw. Sino yan? Papa? Isang pamilyar na boses, si Sofia. Anak, anong ginagawa mo dito? Lumabas ito mula sa anino.
Ang buhok nito ay magulo at ang mga mata ay may malalalim na eye bags. Payat na payat ito. Nasaktan si Miguel sa nakita. May kailangan lang po akong sabihin, bulong nito, na parang takot na may makarinig. Importante po. Sofia, pinag-usapan na natin to. Simula ni Miguel, ang boses ay pagod. Hindi po tungkol doon. Mabilis na putol ni Sofia. Hindi po tungkol sa pananakit. Natahimik si Miguel. Tungkol po sa huling regalo ni Mama. Ang mga salitang yon ay nakakuha ng kanyang buong atensyon. Naalala niyo po ba yung chimenea sa lumang library? Tanong ni Sofia. Noong naglalaro po tayo ng taguan, isang maulan na hapon po yon. Napakunot ang noo ni Miguel. Paano? Itinuro po sa akin ni Mama yung maluwag na laryo sa gilid. Sabi niya po, sekreto lang daw po natin yun. May kahon po siyang itinago doon. Ang sabi niya, para daw po sa akin. Naramdaman ni Miguel na nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang maluwag na laryo. Ang kanilang munting sekreto ng kanyang yumaong asawa. Isang biruan na nagsimula noong bago pa lang sila sa bahay na yon. Isang lugar kung saan nila itinatago ang mga maliliit na sorpresa para sa isa't isa. Walang sino man ang nakakaalam noon. Walang-wala. Ni si Victoria, ni ang mga kasambahay. Paano naalala ni Sofia ang isang napakaliit na detalye mula sa maraming taon na ang nakalipas? Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang mga mata nito ay hindi nagsisinungaling. Ang mga ito ay puno ng desperasyon. Hindi na nagsalita pa si Sofia. Tumalikod na ito at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Ngunit ang mga salita nito ay naiwan. Umiikot sa isipan ni Miguel. Naiwan siyang nakatayo sa dilim, mag-isa. Ang maliit na tinik ng pagdududa ay biglang lumaki at naging isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan na parang may sariling isip, ang kanyang mga paa ay naglakad patungo sa lumang library. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan sa labas ng bintana. Ang amoy ng mga lumang libro at alikabok ay bumalot sa kanya. Tumayo siya sa harap ng malaking chimenea na gawa sa bato. Hindi na ito ginagamit. Isa na lang dekorasyon. Kinakabahan siya. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa gilid, sa lugar na itinuro ng kanyang alaala. Kinapa niya ang mga laryo, matitigas, magkakadikit. Mali ba siya? Baka guni-guni lang ni Sofia ang lahat. Ngunit nagpatuloy siya sa pagkapa. At doon, sa bandang ibaba, naramdaman niya ito. Isang laryo na bahagyang gumalaw. Huminto ang kanyang paghinga. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para hilahin ito. Maalikabok at masikip, ngunit dahan-dahan, bumigay ito. Sa likod ng laryo, may isang maliit na espasyo. At sa loob ng espasyong yon, may isang maliit, kahoy na kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot at kinukuha ito. Hawak ni Miguel ang maliit na kahon. Ang alikabok nito ay dumikit sa kanyang mga daliri. Isang piraso ng nakaraan na muling nabuksan. Umupo siya sa sahig ng madilim na library. At sa ilalim ng liwanag, mula sa kanyang cellphone, marahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, may isang maliit na kwaderno na nababalutan ng balat. Ang pabalat ay luma na, ngunit pamilyar. Ito ang journal ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Ang lugar kung saan nito isinusulat ang mga bagay na hindi nito masabi ng malakas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. Ang mga unang sulat ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Mga kwento tungkol kay Sofia, mga pangarap nila para sa hinaharap. Ngunit habang lumilipat siya sa mga huling pahina, sa mga panahong may sakit na ito, nag-iba ang tono. Napatigil siya sa isang entry. October 12, muli na namang natapon ni Victoria ang gamot ko. Sabi niya ay aksidente, nadulas daw sa kamay niya. Pero ito na ang pangatlong beses sa linggong ito.
At pagkatapos niyang mag-inject ng vitamins, palagi akong nakakaramdam ng kakaibang panghihina. Isang pagod na hindi normal. Sinabi ko kay Miguel, pero sabi niya'y baka epekto lang ng sakit ko. Siguro paranoid lang ako. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. October 19, may narinig akong kausap ni Victoria sa telepono kanina. Akala niya tulog ako. Galit ang boses niya. Tungkol sa pera. Hindi ko naintindihan lahat, pero narinig ko ang pangalan ng kapatid niya. Pagkatapos, nang lumapit siya sa akin, nakangiti na ulit siya, na parang walang nangyari. May mali. Ramdam ko, may mali. Isinara ni Miguel ang journal. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Galit sa sarili niya. Paano niya ito pinalampas? Paano siya naging ganito kabulag? Masyado siyang naging abala sa trabaho, sa pag-aalala sa mga gastusin na hindi niya nakita ang dahan-dahang paglason sa kanyang asawa sa sarili nilang pamamahay. Ang mga salita ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Narinig ko po si Tita Victoria sa telepono. Hindi na ito pagdududa. Ito ay isang kepastian na unti-unting nabubuo. Tumayo si Miguel. Ang bawat galaw ay may bagong bigat at determinasyon. Pumanhik siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at siniguradong nakalak ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero mula sa kanyang mga contact, isang pribadong investigador na dati niyang tinulungan sa isang kaso. Raul, si Miguel to. Sabi niya, ang boses ay seryoso. Kailangan ko ng tulong mo. Isang bagay na kumpidensyal. Kahit ano, sir. Sagot sa kabilang linya. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa asawa ko. Si Victoria Reyes, ang buong pagkatao niya bago pa siya pumasok sa buhay ko. Pamilya, trabaho, mga utang, lahat. Kailangan ko ng mga sagot at kailangan ko ito agad. Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa harap ng kanyang computer. May isa pa siyang kailangang maintindihan. Ang kondisyon ni Sofia. Nag-type siya sa search bar. Kondisyon na naaalala ang lahat. Ang unang resulta, hyperthymesia. Nag-click siya at nagbasa. Habang binabasa niya ang mga sintomas at mga kaso, para niyang nakikita ang sarili niyang anak. Ang kakayahang alalahanin ang bawat detalye, hindi bilang isang regalo, kundi bilang isang pasanin. Sa isang artikulo, nabanggit ang pangalan ng isang nangungunang neuroscientist sa Asia na dalubhasa sa mga pambihirang kondisyon ng memorya. Isang Dr. Marco de la Cruz, may gaganaping seminar sa susunod na buwan. Nahanap niya ang email address ng doktor. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang mag-type. Mahal na Dr. de la Cruz, ang pangalan ko po ay Miguel Sandoval. Sumusulat po ako dahil ang aking anak, si Sofia, ay nagpapakita ng lahat ng sintomas ng hyperthymesia. Sa loob ng maraming taon, hindi ko ito naintindihan. Ngunit ngayon, kailangan kong malaman ang lahat. Umaasa po akong mabibigyan ninyo kami ng kahit kaunting oras. Pagkasend niya ng email, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Sir Miguel, si Raul po. Ang bilis. May nahanap ka na? Opo, sir. May nahanap po ako. Mabilis lang, sabi ng investigador. Tungkol sa kapatid ni Victoria, si Ricardo Reyes. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa telepono. May malaki siyang utang sa kasino, sir. Mahigit 2 milyon. At sir, huminto sandali si Raul. Kababayad lang niya ng buo nung 1 linggo. Ang sala ng bahay ng mga Sandoval ay napuno ng isang nakakabinging katahimikan. Nakaupo si Victoria sa isang sofa, katabi ang kanyang kapatid na si Ricardo. Isang lalaking payat at hindi mapakali. Sa tapat nila, nakaupo si Miguel, ang mukha ay seryoso at hindi mababakasan ng anumang emosyon. Nakatayo sa gilid, malapit sa may hagdanan, si Sofia. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag, nakatuon sa babaeng sumira,
sa kanyang buhay. Ipinatawag ko kayong lahat dahil may ilang bagay tayong kailangang linawin. Mahinahong simula ni Miguel na parang isang CEO na nagsisimula ng isang board meeting. Mahal, ano bang meron? Tanong ni Victoria. Ang boses ay nagpapanggap na nag-aalala. At bakit nandito si Ricardo? Hindi sumagot si Miguel. Sa halip kinuha niya ang isang brown envelope sa lamesa at inilapag ito sa harap ni Victoria. 2,350,000 piso, sabi ni Miguel. Iyan ang eksaktong halaga ng utang ni Ricardo sa kasino at iyan din ang eksaktong halaga na nawala sa isa sa mga account ng kumpanya noong nakaraang linggo. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Si Ricardo naman ay namutla. Anong pinagsasabi mo, Miguel? Nanginginig na sabi ni Victoria. Wala akong alam dyan. Talaga? Tanong ni Miguel. Itinaas ang isang kilay. Inilabas niya ang ilang papel mula sa envelope. Dahil ayon sa bank records, ang pera ay inilipat sa isang account na nakapangalan sa isang kaibigan ni Ricardo. Bago ito i-withdraw ng cash, ang transfer ay ginawa mula sa isang computer sa loob ng bahay na ito. Hindi ako yan, baka nahack tayo. Desperadong katwiran ni Victoria. Tumingin ito kay Sofia na may galit. O baka siya. Alam niyo naman na may galit sa akin ang batang yan. Gagawin niya ang lahat para sirain ako. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Sofia. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Hindi ko po kailangang manira, sabi ni Sofia, humakbang palapit. Kailangan ko lang pong alalahanin. Tumingin siya ng diretso kay Victoria. Noong nakaraang Martes, 5 ng Nobyembre, 3:15 ng hapon, pumasok ka po sa opisina ni Papa. Akala niyo po ay nasa garden ako. Umupo ka po sa computer niya at binuksan ang isang banking website. Narinig ko pong sinabi niyo sa cellphone, ito na, ipapadala ko na. Siguraduhin mong hindi ka na ulit tatawag dito. Ang bawat detalye ay parang isang matulis na karayom. Si Victoria ay natigilan. Ang bibig ay bahagyang nakabukas. Sinungaling! Sigaw ni Ricardo na patayo. Nagsisinungaling ang bata. Ngunit hindi natinag si Sofia. Ang kanyang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Victoria. Tulad po ng pagsisinungaling niyo tungkol sa gamot ni Mama. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa buong silid. Hindi. Bulong ni Victoria. Martes din po yun. Pagpapatuloy ni Sofia ang bawat salita ay malinaw at matatag. 23 ng Oktubre, 2 taon na ang nakalipas. 10:15 ng umaga. May kausap ka po sa telepono sa tabi ng bintana sa kwarto ni Mama. Sabi niyo po, siguraduhin mong walang matitira, walang bakas. Pagkatapos, 2:32 ng hapon, habang nag-aayos ka po ng mga gamot niya, nakita ko pong pinalitan niyo ang laman ng bote ng kanyang maintenance medicine. Galing po sa isang maliit na bote na walang label na kinuha niyo sa iyong bag. Hindi na makapagsalita si Victoria. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong takot. Hindi totoo yan. At pagkatapos po, dagdag ni Sofia, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng alaala. Lumapit ka po sa kanya, hinaplos niyo po ang kanyang noo at sinabing, malapit ka nang magpahinga. Pagkatapos, ngumiti ka po sa akin na natutulog sa silya at sinabing, huwag kang mag-alala, aalagaan ko kayong dalawa ng papa mo. Katahimikan, walang sino man ang makapagsalita. Ang mga detalye ay sobrang tiyak, sobrang personal, na imposibleng imbento lang. Ang mga ito ay hindi akusasyon, ang mga ito ay testimonya. Biglang napaluhod si Ricardo. Hindi ko sinasadya. Humagulgol ito. Si ate ang nag-utos sa akin. Kailangan ko ng pera, sinabi niya.
Tulungan ko siyang makuha ang gamot na yon. Isang beses lang daw. Hindi ko alam. Ang pag-amin na yon ang huling pako sa kabaong. Napatayo si Victoria, ang muka ay nag-iba. Ang takot ay napalitan ng isang desperadong galit. "Walang hiya ka!" Sigaw nito kay Ricardo. At pagkatapos ay tumingin ito kay Sofia. Ang mga mata ay nag-aapoy. "At ikaw, demonyo kang bata ka. Dapat noon pa kita." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Pumasok ang 2 unipormadong pulis. Sa likod nila, si Raul, ang imbestigador 6 na buwan nang lumipas. Ang hanging dumadampi sa mukha ni Sofia ay may dalang amoy ng mga bulaklak at sariwang damo. Tahimik ang sementeryo at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng mga dahon. Nakatayo siya sa harap ng puntod ng kanyang ina, si Elena Sandoval. Ang marmol ay malinis at makintab at may mga sariwang puting rosas sa paanan nito. Sa kanyang tabi, nakatayo ang kanyang ama. Hindi na ito ang Miguel na pagod at balisa. Ang mga guhit sa noo nito ay tila nabawasan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, may kapayapaan sa mga mata nito. "Pasensya ka na, Elena," narinig ni Sofia na bulong ng kanyang ama. "Patawarin mo ako sa hindi ko pag-aalaga sa kanila." Inilagay ni Miguel ang kanyang braso sa mga balikat ni Sofia at marahan itong niyakap. Isang yakap na puno ng pagsisisi, ngunit higit sa lahat, puno ng pagmamahal. "Patawarin mo rin si Papa, anak," sabi nito. Ang boses ay nag-uumpisang mabasag. "Naging bulag ako. Pinili kong maniwala sa kasinungalingan dahil mas madali. Hindi ko nakita ang paghihirap mo." Tumingala si Sofia sa kanyang ama. "Matagal na po kitang pinatawad pa." At iyon ang totoo. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unti nang nawala. Napalitan ng pag-unawa at paghilom. Nagtagal pa sila roon. Nagkwentuhan tungkol sa mga masasayang alaala ni Elena. Sa pagkakataong ito, ang pagbabalik tanaw ay hindi na masakit. Ang mga ito ay naging paalala ng isang pagmamahal na hindi kayang burahin ng anumang kasamaan. Kinabukasan, may bisita silang dumating sa bahay. "Mr. Sandoval, Sofia, ikinagagalak ko kayong makilala ng personal. Si Dr. Marco de la Cruz ay isang binatang lalaki. Marahil ay nasa mga unang taon ng kanyang 30s. Ang kanyang nangiti ay palakaibigan at ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at sigasig." Umupo sila sa sala, ang parehong sala kung saan naganap ang paghuhukom. Ngunit ngayon, ang hangin ay magaan at puno ng pag-asa. "Nabasa ko ang mga email ninyo, Mr. Sandoval," sabi ni Dr. Marco. "At Sofia, nabasa ko rin ang transcript ng iyong testimonya. Hindi lang bilang isang siyentipiko, pero bilang isang tao. Labis akong humanga sa iyong katatagan." Isang tipid na ngiti ang isinukli ni Sofia. "Ang mayroon ka ay hindi sumpa, Sofia." Pagpapatuloy ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng sigla. Isa itong pambihirang mapa ng karanasan ng tao. Isang bintana sa kung paano gumagana ang pinakakomplikadong bagay sa universo, ang ating utak. At marahil, ito rin ang susi. "Susi, para saan po?" tanong ni Sofia. "Sa loob ng maraming taon, pinag-aaralan namin kung bakit nakakalimot ang mga tao," paliwanag ni Dr. Marco. "Mga sakit tulad ng Alzheimer's, ninanakaw nito ang mga alaala, ang pagkatao ng isang tao. Pero ikaw, ang utak mo, perpekto nitong naitatabi ang lahat. Kung maiintindihan natin kung paano mo ito ginagawa, kung ano ang mekanismo sa likod niyan, baka makahanap tayo ng paraan para labanan ang paglimot." Tumingin si Dr. Marco ng diretso sa mga mata ni Sofia. "Hindi kita pipilitin, pero kung papayag ka, gusto ka naming imbitahan na maging bahagi ng aming pag-aaral, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang partner, isang pioneer." Isang partner, isang pioneer.
Ang mga salitang yon ay bago sa pandinig ni Sofia. Sa buong buhay niya, ang kanyang kondisyon ay itinuring na isang problema, isang kakaibang bagay. Ngayon, may isang taong nakikita ito bilang isang regalo. Tumingin siya sa kanyang ama. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang suporta. Tumango ito sa kanya, isang tango na nagsasabing, "Ano man ang desisyon mo anak, narito ako." Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Dr. Marco. "Pumapayag po ako." Makalipas ang isang linggo, sa unang pagkakataon, pumasok si Sofia sa isang state-of-the-art na laboratorio. Ang amoy ay hindi na antiseptiko tulad ng sa ospital ng kanyang ina. Ito'y amoy ng bagong teknolohiya at posibilidad. Ngumiti sa kanya si Marco. Hindi na Dr. De La Cruz, habang ginagabayan siya patungo sa isang komportabling upuan sa tabi ng isang malaking makina na may mga komplikadong monitor. "Handa ka na ba?" tanong nito. Tumango si Sofia. Habang dahan-dahang inilalagay ang isang high-tech na helmet sa kanyang ulo, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kinatakutan ang mga alaalang darating. Hindi na siya isang biktima na tinatangay ng agos ng nakaraan. Siya na ngayon ang may hawak ng mapa. Sa isa sa mga monitor, nagsimulang lumitaw ang mga komplikadong pattern ng brainwaves, mga kulay, at mga graph. Napako ang tingin ni Marco sa isang particular na reading, isang chemical na compound na lumabas ng mas mataas kaysa sa normal. "Hindi ka panipaniwala," bulong niya sa kanyang sarili. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. "Ang compound na ito?" Tumingin siya kay Sofia na ngayon ay nakangiti ng payapa, na parang sa wakas ay natagpuan na ang kanyang layunin. Ito na yata ang hinahanap natin. Ang sumpa ay naging isang regalo. Ang alaala ay naging pag-asa.